Dominant Protector. Credit to the author. 3,301-10. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Si Terence ay palaging nakikipagkarera laban sa oras, na lumilikha ng pagkakaiba sa oras at matagumpay na nakalilito sa maraming tao. Siyempre, ngayong nakalusot na siya sa Sky Class mid-phase, oras na para bumalik siya. Hindi siya maaaring magtago na lang doon magpakailanman, at nang walang anumang himala na gamot, hindi siya nagkaroon ng pagkakataong makalusot muli. Isang araw, nagpaalam si Terence kina Kitty at Gio, at umalis kasama sina Zyrene at Sheena. Gayunpaman, sa panahon ng pagkawala ni Terence, ilang malalaking bagay ang nangyari sa sinaunang antas, tungkol sa Dark Palace. Kaya lang, masyadong malaki ang insidente ni Terence, kaya hindi ito pinansin ng marami. Naging mahirap ang buhay ni Irving sa panahong ito, hindi lang kailangan niyang linisin ang mga palikuran gamit ang isang braso, ngunit pinalala pa ito ni Cheryl, dinaragdagan pa niya ang lahat ng marumi at nakakapagod na trabaho. Ngayon, si Irving ay naging tagapagpatupad ng mga tungkulin ng Dark Palace sa pag-aalaga ng baboy, baka, tupa, at mga pananim. Kapag ang mga disipulo ay nasa tungkulin, makikita nila ang figure ni Irving sa bawat pagkakataon. Hindi niya gustong gawin iyon, ngunit walang ibang paraan. Ang Dark Palace ay naging isang lugar kung saan ang mga salita ni Cheryl ay ang batas. Hanggat wala siyang ginagawang anumang bagay na makakasira sa interes ng Dark Palace, karaniwang hindi tutol ang Grand Elder. Ang backer ni Irving, ang nakaitim na nakasuot na Elder, ay nasa masamang posisyon din, at hindi man lang niya maprotektahan ang sarili sino ang may kakayahang magmalasakit kay Irving. Si Irving ay bigo at galit na iniisip lamang iyon, ngunit wala siyang magagawa. Sa loob-loob niya, binalak na niyang pumunta sa Sky Elixir Sect, pero hindi naman daw siya basta-basta pumunta doon kung kailan niya gusto. Kahit na pumayag na si Harry, kung gusto niyang pumunta sa Sky Elixir Sect, kailangan niyang magpakita ng sinseridad. Kung pupunta siya doon ng padalos-dalos, hindi siya makakakuha ng anumang katayuan sa Sky Elixir Sect. Maaari pa nga siyang maging alagad na gumawa ng mga kakaibang trabaho, at hindi iyon mas mahusay kaysa sa Dark Palace. Gusto niyang tumayo at maghiganti kina Terence at Cheryl, ang B*H na iyon. Kailangan niya ng lakas. Ang isang tao ay hindi mabubuhay ng isang araw na walang lakas, ngunit kung walang katayuan, saan magmumula ang lakas? Si Irving ay walang pagkakataon na madagdagan ang kanyang lakas sa madilim na palasyo, maliban kung si Cheryl ay namatay o may nangyari. Habang si Irving ay nag-iisip ng kanyang utak para sa isang dahilan para sumuko, isang tawag sa telepono ang nagpabaliw sa kanya sa tuwa. Hello, Irving. Ako si Harry. Ang mayabang na boses ni Harry ay nanggaling sa kabilang dulo ng telepono. Noon, si Harry ay isang hedonistic na bata lamang mula sa isang normal na bahay, hindi man isang noble house, ngunit siya ay naging isang elder ng isa sa pinakamalaking sekta sa sinaunang panahon, ang Sky Elixir Sect. Siyempre, hindi niya alam na si Harry ay manugang ng Charlie Patriarch. Kung gagawin niya, mas maiinggit siya. Ako po, Kuya Kang, hinahanap niyo po ako. Sabi ni Irving na may lubos na paggalang. Here's the thing, I want to ask you something. Kinokontrol ba ni Cheryl ang buong Dark Palace? Si Patriarch Charlie ay may kaunting pag-unawa sa mga balita tungkol sa Dark Palace. Sa panahong ito, talagang medyo nababalisa siya. Si Terence ay nagtatago sa ibang bansa at hindi na bumabalik. Sumuko na rin ang mga nagpunta upang manggulo para sa dilaw na sekta ng tagsibol na may dugo. Kahit na gusto ni Patriarch Charlie na harapin si Terence, hindi niya alam kung saan magsisimula. Gayunpaman, hindi niya maaaring hayaan si Terence ng ganito. Hindi pa banggitin ang katotohanan na si Terence ay gumawa ng maliit na 11 tulad nito, ang mga salungatan lamang noon ay sapat na upang hindi siya bumitaw ng ganoon kadali. Sa makatuwid, gustong pilitin ni Ancestor Charlie si Terence at tingnan kung ano ang magiging reaksyon ng mga sekta na gustong magdulot ng gulo para kay Terence. Kung hindi nila sinundan si Terence, ibig sabihin may mali sa nangyari noon. Kung hahabulin nila si Terence, maaaring panoorin ni Ancestor Charlie ang apoy mula sa kabilang panig. Gayunpaman, hindi siya makabuo ng angkop na dahilan kahit gaano pa niya ito iniisip.
Ngunit ang mga salita ni Harry ay nagpapaliwanag sa kanya. Namumuo ang masasamang pag-iisip ni Harry. Bigla siyang nakaisip ng magandang ideya, at iyon ay ang patulan kay Cheryl. Habang tumataas ang posisyon ni Harry, isiniwalat din ni Charlie ang ilang sikreto sa kanya, tulad ng Sky Class Island Plan. Alam din ni Harry na ang Young Master of the Sky Elixir Sect ay gustong magpakasal ng asawa at mga concubine, at Sugar Candy bilang kanyang asawa. Ito ay para maiwasan nilang masira ang kanilang mga plano bago magsimula ang Sky Class Island Plan. Ang mga concubines ng Young Master of the Sky Elixir Sect ay karaniwang kanyang mga tao, at maaari silang manatiling mga birhen sa ngayon. Kaya, iminungkahi ni Harry na ang Young Master ng Sky Elixir Sect ay pumunta sa Dark Palace para mag-propose ng kasal. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang bagay na kailangang gawin ng ninuno ng Charlie sa susunod na ilang taon. Kapag nagkaproblema si Cheryl, uupo na lang ba si Terence at walang gagawin? Sa ganitong paraan, tiyak na babalik si Terence sa Eastland, at hahanapin siya ng kanyang mga kaaway. Kahit na hindi kumilos ang kanyang mga kaaway, maaari pa rin siyang magpahiwatig sa iba na patayin si Terence sa madilim na palasyo. Siyempre, ang lahat ng ito ay batay sa premise na kailangang ipakita ni Terence ang kanyang sarili. Iyon ang dahilan kung bakit tinawag ni Harry si Irving. Ganito muna. Tumango si Irving. Sa ngayon, sa madilim na palasyo, napakabigat ng mga salita ni Charlton Lee. Kahit na ang Grand Elder ay hindi sumasalungat sa kanya. Ganun ba? Kumunat ang noo ni Harry. Paano kung ang Sky Elixir Sect ay nag-propose at pinigilan sila ng Grand Elder na gawin iyon? Kung tutuusin, masama at matigas ang ulo ng Grand Elder. Kung siya ay nasa panig ni Cheryl, kung gayon ang mga bagay ay medyo mahirap. Ito ay parang batong candy ng Ice Palace. Ang Ice Palace ay may kabisera upang maging malakas, at kung hindi pumayag ang Rock Candy, walang magagawa si Patriarch Charlie tungkol dito. Hindi niya pwedeng hayaan na lang na atakehin ng Sky Elixir Sect ang Ice Palace, di ba? Hindi yun makatotohanan. Ang maganda ay alam din ng Rock Candy na ang pagbubukas ng Sky Class Island Plan ay nangangailangan ng isa na manatiling birhen. Bilang isang sangay ng sekta ng 5 elemento, malamang na ipinaliwanag ito ng Ice Palace sa kanilang mga aral ng ninuno, kaya hindi na kailangang mag-alala tungkol sa paggulo ng Rock Candy. Ganoon din ang nangyari sa Snow Valley, ngunit ang ikinagalit ni Ancestor Charlie ay na ang Ice Palace at Snow Valley ay talagang pinalitan ang kanilang mga tagapagmana sa mga asawa ni Terence. Kahit na virgin pa sila ngayon, siguradong may paglaban kapag natupad ang plano. Ang sagabal na ito ay si Terence, kaya sa mata ng ninuno na si Charlie, si Terence ay kailangang mamatay. Gayunpaman, dahil sa tagapagmana ng wood element ni Boss Bale, hindi niya ginalaw si Terence. Gayunpaman, naisip din ito ng ninuno ng Charlie. Kung hindi ito gagana, gagawin niya ang kanyang ultimate plan, na gumawa ng extreme chi gathering pills para kay Terence. Kahit na pinaghihinalaan ito ni Boss Bale, masasabi lang ng ninuno ng Charlie na ginawa ito ni Harry sa kanyang sarili. 3,302. Kung tutuusin, manugang niya si Harry. Gaano man kagalit si Boss Bale, wala talaga siyang gagawin kay Harry. Mag-iiwan lang siya ng buhol sa puso niya sa huli. Anong problema? Narinig ni Irving ang pagkadismaya sa tono ni Harry at nagtatakang nagtanong. Mabuti naman ngayon, ngunit Irving, may misyon ako para sa iyo. Kung gagawin mo ito ng maayos, magagarantiyahan kita ng magandang promosyon sa Sky Elixir Sect. Hindi ko maipapangako sa iyo ang posisyon ng isang elder, ngunit ayos lang ang isang deacon. Sabi ni Harry. Talaga. Ang galing. Tuwang-tuwa si Irving, Kuya Kang, ano ang kailangan mong gawin ko? Huwag kang mag-alala, magsisikap akong makumplito ang misyon. Wala naman, actually. Sa loob ng ilang araw, baka may mangyari sa madilim na palasyo. Pagdating ng panahon, kailangan mo lang i-report sa akin ang mga reaksyon ng Grand Elder at Cheryl. Wala ka nang kailangan pang gawin, at hindi mo na kailangang magtanong, sabi ni Harry. I see. Sige, naiintindihan ko. Mabilis na tumango si Irving. Pagkatapos ibaba ang tawag, nagpunta si Harry para magulat sa ninuno ng Charlie. Sinabi niya sa kanya ang lahat ng sinabi ni Irving.
Hindi ko akalain na magiging ganito kataas ang posisyon ni Cheryl sa madilim na palasyo. Maging si Wendy ay hindi rin ito mahirap pakitunguhan noon. Hindi mapigilan ni Patriarch Charlie na sumimangot ng marinig iyon. Noon, ang Grand Elder ng Dark Palace ay lubos na sumusuporta sa pakikipag-ugnayan ni Wendy kay Caden Miller, ang ama ng makalangit na Silkworm Sect. Hindi man lang niya hiningi ang opinyon ni Yewan, ngunit ngayon, kung hindi pumayag si Cheryl, maaaring magbago ang bagay na ito. Kung mahigpit itong tinutulan at tinanggihan ng Grand Elder, talagang makikipagdigma ba ang Sky Elixir Sect sa Dark Palace? Siyempre, hindi dahil sa takot ang Heavenly Elixir Sect sa madilim na palasyo, ngunit kahit na ang Heavenly Silkworm Sect ay malapit sa Five Element Sect, hindi lang sila lalaban sa madilim na palasyo ng walang dahilan. Hindi ito naaayon sa mga interes ng Heavenly Elixir Sect, at ang Heavenly Silkworm Sect ay hindi pumayag. Gayunpaman, hindi rin niya maaaring hayaan ang mga tauhan ng ninuno ng Charlie na gawin ito. Kung hihilingin ni Terence kay Boss Bale na gawin ito, kailangan niyang bigyan siya ng mukha. Sakit sa ulo. Oo, kinuha ni Cheryl ang buong Dark Palace nang walang sinasabi. Natatakot lang ako na tanggihan ito ng Grand Elder, at hindi natin mapipilit si Terence. Sabi ni Harry, umiling-iling. Mukhang kung hindi tayo makakapagpadala ng mag-propose ng kasal bukas, makakaisip lang tayo ng paraan para mapilitan ang Grand Elder na magpasakop. Sabi ni Patriarch Charlie. I have a good idea. Biglang tinampal ni Harry ang hita niya. We can play a forced game. Napilitan. Paano tayo maglalaro? Anong problema? Tanong ni Patriarch Charlie, natigilan. Ganito po. Pwede po muna tayong mag-propose ng kasal at mangako na magiging palakaibigan ang dalawang sekta sa hinaharap. Kung may mangyari man sa Dark Palace in the future, tutulong din tayo. Kung hindi sila pumayag, maghihiwalay tayo at aalis. Paliwanag ni Harry. Walang kailangang sabihin. Naiintindihan ko. Ano ang ibig mong sabihin ay kung nakakita sila ng isang pangkat ng mga tao ngunit nagkakaproblema para sa madilim na palasyo, kapag hindi na kaya ng madilim na palasyo, maaalala nila ang dati nating pangako at lalapit sila sa atin para humingi ng tulong. Then they will have no choice but to make a choice. Tumango ang ninuno ng Charlie. Siya ay kasing tuso ni Harry, kaya naintindihan niya kaagad ang ibig sabihin ni Harry. Tama. Sa ganitong paraan, hindi mahalaga kung humingi sila ng tulong sa amin o hindi. Naabot namin ang aming layunin. Humihingi sila ng tulong sa amin, patuloy ni Harry, napilitan si Cheryl na magpakasal sa makalangit na pagbabagong anyo ng uod, kaya ayaw niyang gawin ito sa kanyang sarili. Makikipag-ugnayan siya kay Terence para tulungan siya, at babalik si Terence. Siyempre, kung hindi siya humingi ng tulong sa atin, hihingi sana siya ng tulong kay Terence kung gusto niyang lutisin ang gulo at lutisin ni Linford ang gulo. Magkaiba ang proseso, magiging pareho ang resulta. Tama, tapos gagawin namin ang sinabi mo. Bukas, kakatawanin mo ang Sky Elixir Sect at pupunta ka sa Dark Palace para hingin ang kamay nila sa kasal. Lilinawin mo at hahayaan mo silang pumili. Hindi na kailangang makipag-away sa kanila, hindi mo na kailangang takutin o suhulan, kumilos ka ng normal. Utos ni Patriarch Charlie. Naiintindihan ko. Regardless kung pumayag sila o hindi, pareho lang ang plano natin. Tumango si Harry. O tama, pagdating ng panahon, ang Irving na iyon ay maituturing na isang karapat-dapat na opisyal. Ipinangako ko sa kanya na maaari kong ayusin ang isang deacon para sa kanya. Bienan, ano sa palagay mo? Hindi imposibleng ayusin ang isang deacon, ngunit ang pangunahing problema ay ang kanyang ama at ang matandang Miller na iyon o isang bagay ay ginawang practitioner ng mga tauhan ni Miss Liger. Kapag nalaman ito ni Irving, natatakot akong magdudulot ito ng mas maraming problema. Sabi ni Patriarch Charlie pagkatapos ng ilang pag-iisip. Ganun ba? Mabuti pa, kakausapin ko siya at papalitan ko rin siya. Kilala ko ang batang ito, naghahangad siya ng lakas at gustong maghayganti kay Terence. Anyway, pinasok namin si Hale at ang iba pa ng palihim, at hindi sila opisyal na nakarehistro sa sekta ng makalangit na elixir. Haha, bata ka. Matapos marinig ang mga salita ni Irving, biglang tumawa ng malakas si Ancestor Charlie.
Itong Harry ay masama na, pagkatapos gamitin si Irving, gusto pa rin niya itong linlangan. Sa huli, gaano man kalakas si Irving, gagamitin pa rin siya ni Harry. Gayunpaman, ang layunin ni Irving ay harapin si Terence sa buhay na ito, kaya hindi ito isang bitag. Hehe, natutunan ko to sa biyenan ko. Kung hindi, hindi na ako masyadong makulit noon. Papuri ni Harry. Kinaumagahan, dalawang hindi inanyayahang bisita ang dumating sa pintuan ng palasyo ng kadiliman. Hindi nagdala si Harry ng napakalaking grupo ng mga tao, hindi siya narito para makipag-away, narito siya para mag-propose ng kasal. Ang plano ay nasa lugar na, at hindi mahalaga kung ang palasyo ng kadiliman ay sumang-ayon o hindi magiging pareho ang wakas. Dinadaanan lang niya. Kayong dalawa, anong ginagawa niyo dito? Isa itong mahalagang lugar ng sinaunang sekta, ang Dark Palace. Yung wala dito, umalis na kayo. Nakita ng isa sa mga nakabantay na disipulo si Harry at ang maliit na kasama niya rito. Si Elder Charlie ay talagang mabait kay Harry at inalagaan siya ng mabuti. Sa tuwing lalabas siya, hahayaan niyang maging bodyguard niya si Small sakaling may mangyari sa kanya. Ako si Harry, isang elder ng Sky Elixir Sect. Bakit hindi mo ito iulat sa Grand Elder at Palace Master ng Dark Palace? Malamig na napa-M si Harry at inutusan ang guard. 3,303. Nagulat ang disipulo at tatanungin sana si Harry nang makita niya ang token ng Sky Elixir Sect Elder na ibinigay ni Harry. Mabilis niyang binago ang kanyang mga salita, mangyaring maghintay ng ilang sandali, pupunta ako at magulat. Bakit hindi mo minamadali? Kinakatawan ni Harry ang Sky Elixir Sect, isang first-class sect noong sinaunang panahon. Hindi niya masyadong inisip ang alagad na ito mula sa palasyo ng madilim na gabi. Siyempre, hindi nang ahas ang alagad na ito na ipahayag ang kanyang galit. Sino ang humiling sa kanyang madilim na gabi na palasyo na maging mas mahina kaysa sa kabilang partido? Ito ang istruktura na nabuo sa nakalipas na libu-libong taon. Ang Dark Palace ay hindi kailanman nagkaroon ng malakas na figure, at kahit na mayroon silang Sky-class late-phase peak master, isa lang iyon. Hindi sila may kukumpara sa Sky Elixir Sect. Nagmamadaling bumalik ang disipulo at nagulat kay Cheryl at sa Grand Elder. Kung ito ay sa nakaraan, ang mga disipulong ito ay hindi kailanman magsusumbong sa guro ng palasyo. Si Wendy ay ang pangalan lamang ng Palace Master. Alam ng lahat na ang kanyang mga salita ay hindi kasing epektibo ng isang normal na matanda. Pero ngayon, iba na. Si Cheryl ay pinuno na ngayon ng Dark Palace, at ang kanyang posisyon ay hindi mas mababa sa Grand Elder. Kung may nangyari, natural na isusumbong niya ito sa kanya. Nandito si Harry. Nasa kalagitnaan ng pagsasanay si Cheryl nang marinig niya ang ulat ng disipulo. Kumunat ang noo niya. Ang Harry na ito ay isang matandang kakilala, ngunit pagkatapos niya maging maangas, si Cheryl ay hindi na nakipag-ugnayan sa kanya. Bakit siya biglang bumisita sa Dark Palace? Hindi kaya. Dahil kay Terence. Narinig niya ang mga chismis tungkol kay Terence sa sinaunang mundo pati na rin ang pinuno ng Dark Palace, mas madali para sa kanya na malaman ang mga bagay na ito kaysa kina Josephine at Trixie. Ang kanyang personalidad ay iba kina Josephine at Trixie. Ipinanganak siya bilang isang mayamang babae, at bagamat hindi pa siya namamahala ng kumpanya noon, narinig at nakita na niya ito mula pa noong bata pa siya. Siya ay may napakahusay na ugali, at ito ang nagtatag ng kanyang awtoridad sa madilim na palasyo. Para kay Josephine, sa isang banda, iyon ang kanyang personalidad. Sa kabilang banda, nanatili siya rito kapalit ng buhay ni Terence. Makatwiran para sa Snow Valley na higpitin siya at pigilan siya na makipag-ugnayan kay Terence. Tulad ng para sa Ice Palace, si Trixie ay may malakas na personalidad, katulad ni Yasi, ngunit mayroong isang mas malakas na Sect Master Althea. Nagbaba siya ng tingin kay Terence sa simula, at gustong makita kung paano niya lulutasin ang problema. Sa katunayan, ito ay dahil sa maliit na asawa na iyon na pinaghirapan ni Rock Candy. Habang lumalakas si Terence, hindi na alam ng Rock Candy kung paano haharapin si Terence. Siya ba talaga ang magiging maliit niyang asawa? Mula sa senior sister ni Trixie hanggang sa kanyang nakababatang kapatid na babae.
At kaya, tinataka ni Althea ang lahat ng impormasyon tungkol kay Terrence sa Ice Palace. May control siya sa Ice Palace gaya ng ginawa ni Cheryl, kaya natural, hindi malalaman ni Trixie ang tungkol dito. Gayunpaman, kahit na narinig ni Cheryl ang mga chismis at medyo nag-aalala, naniniwala pa rin siya kay Terrence sa kaibuturan ng kanyang puso. Ang ganitong uri ng tiwala ay maaaring nabuo pagkatapos ng mahabang panahon kasama si Terrence. Kung tungkol kay Cheryl, gaano man ito kahirap o mapanganib, malulutas ito ni Terrence sa huli. Kahit anong klaseng gulo ang naranasan ni Cheryl, gaano man kalakas ang kalaban, si Terrence ang laging unang magpoprotekta sa kanya. Si Terrence ang kanyang anghel na tagapag-alaga. Dahil sa kanyang walang pasubaling pagtitiwala kay Terrence, naramdaman ni Cheryl na hindi nagtatago si Terrence sa ibang bansa. Kung gusto niyang magtago, hindi ba mas mabuting magtago sa West Star Mountain? With her go down there, kung sino man ang dumating ay mamamatay, kailangan pa ba nilang umalis ng bansa? Kaya, kailangang may iba pang dapat gawin si Terrence. Palaging naniniwala ang Miss na si Terrence ang pinakamalakas. Pumasok ang Grand Elder habang pinag-iisipan niya ang mga intensyon ni Harry. Malinaw na natanggap niya ang ulat mula sa kanyang disipulo at narito upang pag-usapan ang isang diskarte kay Cheryl. Cheryl, naglilinang ka ba? Tanong ng Grand Elder na may magandang tingin. Hindi, Grand Elder, nakatanggap lang ako ng report mula sa guard. Nandito si Harry mula sa Sky Elixir Sect. Sabi ni Cheryl. Oo, kaya ako nandito. Cheryl, ano sa tingin mo ang ginagawa ni Harry dito? Tanong ng Grand Elder. Hindi ako sigurado, hindi ako ganoon ka-close sa kanya noon, pero magkakilala sila ni Terrence. Matapat na sabi ni Cheryl. Hindi napigilan ng Grand Elder na sumimangot sa pagbanggit ng pangalan ni Terrence. Sa totoo lang, hindi inakala ng Grand Elder na mananalo si Terrence, lalo na sa mga kamakailang balita mula sa sinaunang antas. Naisip nito ang Grand Elder na si Terrence ay isa lamang mapagpanggap na tao na walang tunay na lakas. Kaya ngayong narinig niyang may kaugnayan ito kay Terrence, medyo naasar siya, dahil ba nalantad ang tunay na lakas ni Terrence kaya narito siya para manggulo sa iyo. Kung tutuusin, napaka-close mo noon kay Terrence. Cheryl, bakit hindi mo sabihin sa kanya mamaya na pinutol mo na ang lahat ng pakikipag-ugnayan kay Terrence? Sinabi ko sa iyo na si Terrence Cern ay may ganoong lakas. Siya ay nalantad, ang kanyang mga kaaway ay malamang na maghihiganti sa kanya. Gayunpaman, biglang napagtanto ng Grand Elder na dumilim ang mukha ni Cheryl, at kailangan niyang tumigil sa pagsasalita. Hindi siya natatakot kay Terrence, ngunit natatakot siyang hindi maligaya si Cheryl. Grand Elder, si Terrence ay hindi katulad ng sinasabi ng mga chismis, siya ay napakalakas, sana ay hindi mo siya sir-on sa hinaharap. Sabi ni Cheryl sa seryosong tono. It's fine, I'm doing this for your own good. Cheryl, kung talagang malakas si Terrence, bakit hindi pa siya bumabalik? Bakit siya nagtatago sa ibang bansa? Ang Grand Elder ay hindi kumbinsido, hindi niya alam kung ano ang ginawa ni Terrence kay Cheryl, ngunit siya ay pumanig pa rin kay Terrence sa panahong tulad nito. Si Terrence ay may sariling mga bagay na dapat gawin, hindi niya kailangang sabihin kahit kanino kung saan siya pupunta, tama ba? Ang sinasabi ng ibang tao ay kanilang negosyo. Paliwanag ni Cheryl. Sige, puntahan natin si Harry at tingnan kung para saan siya nandito. Ayaw ng Grand Elder na maapektuhan ang relasyon nila ni Cheryl ng isang freelancer tulad ni Terrence, kaya hindi na niya ito binanggit. Sa totoo lang, hindi niya masyadong inisip si Terrence. Alam ni Cheryl na hindi gusto ng Grand Elder si Terrence, ngunit wala siyang magagawa. Hindi niya makontrol ang puso ng ibang tao. Bagamat inaprubahan ng Grand Elder ang ilan sa kanyang mga utos, iyon ay nasa ilalim ng kondisyon na hindi ito makakasama sa Dark Palace. Naniniwala si Cheryl na kung talagang gagawa siya ng anumang bagay na makakasira sa Dark Palace, ang Grand Elder ang unang talon at sasalungat sa kanya. 3,304. Naiintindihan ni Cheryl ang init ng ulo ng Grand Elder, kaya't sinisikap niyang mapanatili ang balanse sa pagitan nilang dalawa, na hindi hawakan ang ilalim na linya ng Grand Elder. Gusto ng Grand Elder na gamitin si Cheryl para buhayin ang Dark Palace, kaya hindi rin niya hawakan ang bottom line ni Cheryl. Naglakad ang dalawa papunta sa sala ng Dark Palace.
Si Harry at ang maliit ay inanyayahan din sa sala. Si Harry ay tahimik na umiinom ng tsaa. Hindi man lang siya tumayo para salubungin ang Grand Elder at Cheryl. Hindi gaanong nag-react si Cheryl nang makita niya si Harry, pero nagbago ang mukha niya nang makita ang maliit sa tabi niya. Maaaring hindi alam ng ibang tao ang maliit, ngunit alam niya. Ito ang taong nakasugat kay Terence. May larawan pa si Melissa sa kanyang telepono, at sinabihan niya si Cheryl na mag-ingat sa kanya. Ngunit, bakit kasama ni Harry ang lalaking ito? Ano ang relasyon niya kay Harry? Ang isang Harry mula sa Sky Elixir sect ay mahirap nang harapin, at hindi niya akalain na magsasama sila ng isang taong ganito kalakas. Nagsisimula nang sumakit ang ulo ni Cheryl. Maliit at malalim ang awayan ni Terence, mula sa unang sagupaan kay Jenny hanggang sa pangalawang pagkakataon kay Jelay, kung saan ninakaw ni Terence ang makalangit na sandata ng maliit. Hindi naman exaggeration na sabihing hindi magkasundo ang dalawa. Elder Kang, hindi ba kayong dalawa ang nagpapalabas? Dumating ka na sa aking madilim na gabing palasyo, at kapag nakita mo kami ni Palace Master Charlton, hindi ka man lang bumangon para salubungin kami. Hindi tumatanggap ang aming madilim na palasyo ng mga bastos na bisitang tulad mo. Si Harry at ang mga kilos ng maliit ay nagpagalit sa Grand Elder. Isa itong sampal sa mukha ng Dark Palace. Ang Grand Elder ay higit na nagmamalasakit sa reputasyon ng Dark Palace, at ang mga aksyon ng dalawang ito ay lumampas sa linya. Maaari mong insultuhan ang Grand Elder o ang mga alagad ng madilim na gabi na palasyo, ngunit hindi mo maaaring insulto ang mga alituntunin ng madilim na gabing palasyo. Ganun ba? Bakit hindi ko naramdaman yun? Please umupo kayong dalawa. Tila hindi naintindihan ni Harry ang sinabi ng Grand Elder habang itinuro niya ang upuan sa hindi kalayuan. Kayo. Malamig na napa-emp ang Grand Elder, ipinakita ang kanyang sky-class late phase peak strength. Kung tungkol sa Grand Elder, si Harry ay isa lamang sky-class early phase refiner, wala siyang gaanong lakas. Matatakot lang siya ng kaunti at ipaalam sa kanya na ito ang Dark Palace, hindi ang Sky Elixir sect. Malamig din ang pag-amp ng maliit, biglang ipinakita ang kanyang sky-class late phase peak strength. Nagulat ang matanda habang hindi makapaniwalang tumingin sa tagasunod sa tabi ni Harry. Ikaw. Nagulat ang Grand Elder. Hindi niya akalain na magiging ganito kalakas ang tagasunod ni Harry. Kailangang malaman ng isa na sa buong sinaunang mundo, ang bilang ng Sky-Class Late Phase Peak Masters ay mabibilang. Ang taong ito. Sino siya? Nang makita ng maliit na bata ang gulat na ekspresyon ng Supreme Elder, ngumiti siya ng matamis. Ito talaga ang gusto niyang epekto. May karapatan tayong maging mayabang dito. Masarap din ang pakiramdam ni Harry, masarap magkaroon ng bodyguard na ganito. Tuwang-tuwa siyang makita ang mukha ng matanda. Grand Elder, sino ang gusto mong takutin? It's little one, right? Hindi ba dapat ilabas mo rin ang Heaven Grade Divine Weapon mo para magpakitabang? Hindi naman natakot si Cheryl, malamig lang ang tingin niya sa maliit. Ang dahilan kung bakit siya naglakas loob na makipag-usap sa isang maliit na ganoon ay dahil sa kanyang espesyal na katayuan. Siya ang tagapagmana ng elementong metal, at kung ang isang maliit ay maglalakas loob na saktan siya, ito ay kapareho ng laban sa buong sinaunang sekta. Higit pa rito, higit na alam ni Cheryl ang panloob na impormasyon. Alam na niya mula kay Terence na ang Inheritor Plan at ang Sky-Class Island Plan ay pinangunahan ni Ancestor Charlie. Dahil iyon ang nangyari, bilang disipulo ni Ancestor Charlie, mas imposible para kay Jolan na saktan si Cheryl. Kung nangyari iyon, hindi siya makakapag-report. Kaya naman naging proud si Cheryl at naglakas loob na kutsain siya. Gaya ng inaasahan, nanlamig at namula ang mukha ng maliit. Ang kanyang makalangit na sandata ay kinuha ni Terence, at hindi pa rin niya ito ibinalik. Sakit sa kanyang puso, at sinabi iyon ni Cheryl ng malakas. Hindi niya maitago ang kanyang mukha. Sige, Junior Brother Kang, let's get down to business. 5 elemento sekta, ang pinakamatandang disipulo ng Patriarch Charlie. Sabi ni Cheryl sa Grand Elder, direktang itinuro ang pagkakakilanlan ng maliit. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng Grand Elder matapos itong marinig. Hindi niya maiwasang sumimangot. The people of the 5 element sect. What are you doing here?
Wala lang, dumating lang ako para samahan si Junior Kuya Kang. Itinuro ng maliit si Harry. Harry, hindi ka ba elder ng Sky Elixir Sect? Kailan ka naging alagad ni Patriarch Charlie? Tanong ni Cheryl. Haha, hindi lang ako disipulo ni Patriarch Charlie, kundi manugang din niya ako. Tumawa si Harry. Sige, huwag na nating pag-usapan ito. Palace Master Cheryl, nandito ako sa ngalan ng Young Master ng Sky Elixir Sect, ang makalangit na Silkworm Transformation. Gusto kong mag-propose ng kasal. Marriage proposal. Anong marriage proposal? Napakurap si Cheryl. Ang ating Young Master na si Tian ay nagmahal kay Miss Charlton at handa siyang kunin ito bilang kanyang asawa. Paano na, Miss Charlton? Kung wala kang anumang pagtutol, ayusin natin ang bagay na ito. Ikaw na ngayon ang tao ni Young Master Tian. Sabi ni Harry, na parang ang Sky Elixir Sect lang ang nagsabi nito. Harry, anong ibig mong sabihin? Baliw ka ba? Nagdilim ang mukha ni Cheryl, nanlamig ang mga mata. Itong Harry na ito ay walang silbi, pumunta dito para manggulo. Magpakasal sa makalangit na Silkworm Transformation. Hindi ba niya alam na gusto niya si Terence? Ngunit sa pag-iisip tungkol dito, alam niya ang tungkol dito. Pumunta lang siya dito dahil nakita niyang hindi na kaya ng lakas ni Terence. Kuya Kang, bumalik ka na. Masyadong malaki ang sekta ng Sky Elixir mo para sa amin, ang Dark Palace. Hindi nagustuhan ng Grand Elder ang Sky Elixir Sect. Bagamat ikaw si Wendy ang unang pumutol sa pakikipag-ugnayan, ang sekta ng Sky Elixir ay lihim na pinipigilan ang madilim na palasyo sa lahat ng mga taon na ito. Matagal nang kinasusuklaman ng Grand Elder ang Sky Elixir Sect, kaya paano niya hahayaan si Cheryl na pakasalan sila? Bukod pa rito, gusto ng Grand Elder na ikasal si Wendy sa Heavenly Elixir Sect, ang ama ng makalangit na Silkworm Transformation, dahil ang Dark Phoenix na bloodline sa katawan ni Wendy ay hindi masyadong dalisay, at mababa ang pagkakataon na matanggap niya ang mana. Pagkatapos niyang ikasal sa planeta ng Teresa, ang makalangit na Elixir Sect ay maaaring gumamit ng isang lihim na pamamaraan upang pasiglahin ang pinakamalaking potensyal ng linya ng dugo ng Dark Phoenix sa katawan ni Wendy, at pagkatapos ay itago ito sa katawan ng kanilang anak na babae. 3,305. Masasabing ginagawa ito ng Grand Elder upang linangin ang isang kahalili para sa Dark Palace, ngunit ngayong may kahalili na ang Dark Palace, maaari silang magkaroon ng lugar sa hinaharap na Sky-class Island Plan. May karapatan silang magsalita, at hindi na kailangang magpakasal sa sinuman. Dahil dito, direktang tumanggi ang Grand Elder. Supreme Elder, mas mabuting pag-isipan mo muna ito bago ka magsalita. Ang swerte ni Miss Charlton na mapili ng ating Young Master na si Miller. Baka gusto ng Dark Palace mo na gumawa ng kaaway sa ating Sky Elixir Sect. Medyo napahiya si Harry nang tanggihan siya ng Grand Elder. Inakala niya na malamang natatanggihan siya ng Grand Elder, ngunit mayroon pa rin siyang kaunting pag-asa sa kanyang puso ito ay ganap na nawasak. Small one? Right. The matters of our Dark Palace were all decided by that Mr. Yang. If you think that you can go against Mr. Yang, then do as you please. Lumingon ang Grand Elder sa maliit at dahan-daang sinabi. Mr. Yang. Natigilan ang maliit. Si Mr. Yang ay isa sa dalawang demonyong Vajra. Kung hindi mo alam, maaari kang bumalik at tanungin ang iyong Panginoon, Patriarch Charlie. Tiyak na malalaman niya. Noon, bakit hindi siya pinatay ni Mr. Yang? Tanong ng Grand Elder. Ikaw. Natural na narinig ng maliit ang reputasyon ng Vajra Duo na mga demonyo. Bagamat hindi nahanap ng Vajra Duo Demons ang 5 elementong sekta noon, kumalat pa rin ang balita, dahilan para makaramdam ng insecure ang lahat sa 5 elementong sekta. Ngayong biglang binanggit ito ng Grand Elder, nagulat si Maliit. Ang madilim na gabing palasyo na ito ay talagang nauugnay sa dalawahang fins ng Vajra. Totoo ba yon? Sinusubukan kayang takutin siya ng matandang babaeng ito. Bakit hindi ko pa ito narinig? Siguradong nakakatakot ang matandang babae na ito.
Ang dalawahang Finn ni Vajra ay nawala sa loob ng napakaraming taon, paano sila magkakaroon ng anumang kinalaman sa Dark Palace? Kung sila ay magkamag-anak, ang madilim na palasyo ay nasa ganoong kahabag-habag na kalagayan. Hehe, Kuya Kang. Kung hindi ka maniniwala sa akin, maaari kang bumalik at tanungin ang iyong pangsyam na elder. Isa rin siyang insider noon. Nako, pero ang ilan sa kanila ay kinuha ng dalawahang Finns ng Vajra Realm. Dapat ay na-promote na siya ngayon, at tiyak na mas mataas sa iyo ang posisyon niya. Walang pakialam na sabi ng Grand Elder. Ahem. Huwag na nating pag-usapan ito. Nandito ako para maghatid ng mensahe. Ang Dark Palace ang magdedesisyon, hindi tayo makikialam. Narinig na ni Harry ang tungkol sa dalawahang halimaw ng Vajra, ngunit hindi niya ito naranasan mismo. Hindi siya masyadong natatakot sa dalawang maalamat na figure na ito, at ayaw niyang magpatuloy sa pakikipaglaban ang maliit at ang Grand Elder. You guys should consider it. Hindi na kailangang pag-isipan pa. Hindi papayag ang Dark Palace dito. Please go back. Direktang tumanggi ang Grand Elder. Hehe, actually, we have good intentions. Kung hindi pumayag si Grand Elder, then just pretend na wala akong sinabi. Nagkibit balikat si Harry at walang magawa. Good intentions. This is good intentions. Malamig na tanong ni Cheryl. Hindi ba natin naisip, ang Sky Elixir Sect, na ang Dark Palace ay mahina at walang anumang suporta? Kung si Miss Charlton ay magpakasal sa ating young master na si Tian, ang dalawang sekta natin ay magiging in-laws. Sa hinaharap, kung may mangyari sa Dark Palace, makakatulong din ang ating Sky Elixir Sect. Sabi ni Harry. Hindi na kailangan. Ano pa ba ang sasabihin mo? Naputol ang Grand Elder. Haha, ayos lang kung hindi mo kailangan. Alam kong si Terence ang nasa likod mo ni Miss Charlton, pero si Terence. Sok, nalaman ko ba kung narinig ni Miss Charlton ang tungkol sa sitwasyon ni Terence kamakailan? Natatakot ako na hindi mapagkakatiwalaan ang backer na ito. Umiling si Harry at bumantong hininga, hindi naging masyadong mapayapa ang sinaunang eroplano kamakailan. Tama, Grand Elder, sinabi mo na ang mga itim na puting dobleng demonyo o kung ano paman, matagal na silang nawala at hindi na nila makontrol ang sinaunang eroplano. Kamakailan lamang, mayroong isang grupo ng mga tao na nagnanakaw ng mga tao sa sinaunang eroplano, kailangan mong mag-ingat. Kung mayroon kang anumang mga problema, ang aming langit ay maaaring humingi ng tulong. Ikaw. Harry, anong ibig mong sabihin? Kung may sasabihin ka, sabihin mo. Ano ang ibig mong sabihin sa grupo ng mga tulisan? Kumunat ang noo ni Cheryl. Hindi malinaw ang mga salita ni Harry, at hindi niya maintindihan. Wala lang, nabalitaan ko lang na may grupo ng mga tao na nagnanakaw sa mga mahihinang sinaunang sekta kamakailan, kaya dapat kayong mag-ingat. Hindi na nagtagal si Harry pagkatapos niyang magsalita. Tumayo siya at naghanda para umalis, sige, yun lang ang sasabihin ko. You guys can think about it. Kuya Kang, sinusubukan mo ba kaming takutin? Ang Supreme Elder, sa kabilang banda, ay hindi pa nakarinig ng anumang grupo na nagsisikap na pagnakawan ng isang sinaunang sekta. Akala niya ay sinusubukan ni Harry na takutin ang palasyo dahil hindi niya nakuha ang gusto niya. Hehe, bahala ka kung maniwala ka o hindi. Nasabi ko na rin. Umiling si Harry at lumabas ng sala na may dalang maliit. Hindi siya pinigilan ng Grand Elder. Kung ayaw sabihin ni Harry sa kanya, walang saysay na pilitin siya. Malakas ang Grand Elder, ngunit hindi niya mapilitan si Harry na manatili. Iyon ay lalaban sa makalangit na Elixir Sect, at ayaw ng Grand Elder na madala ang Dark Palace dito. Cheryl, ano sa tingin mo ang sinusubukang gawin nitong Harry na ito? Nandito ba talaga siya para mag-propose? Nadama ng Grand Elder na ang layunin ni Harry ay hindi ganoon kasimple. May iba pa siyang intensyon. Hindi ko alam, pero dapat ko bang kontakin si Terence at tingnan kung makakapunta siya? Pwede nating pag-usapan ito. Mas kilala niya si Harry kaysa sa akin. Mungkahi ni Cheryl.
Sobrang namimiss niya si Terence, ngunit wala na siyang pagkakataong bumalik, at abala si Terence. Nais niyang gamitin ito bilang dahilan upang siya ay dumating. Terence. Kumunot ang noo ng Grand Elder, Cheryl, hindi naman sa gusto kitang pintasan, kundi isang freelancer lang si Terence. Ngayong nalantad na ang kanyang lakas, bakit nakikipag-ugnayan ka pa rin sa kanya? Ang isang walang katulad niya ay hindi karapat-dapat sa iyo. Hindi lang yun, baka magdala pa siya ng gulo sa Dark Palace natin. Kaaway na niya si Harry, at ngayong nandito na siya, halatang kalaban namin si Harry. Hindi ba natin masasaktan ang Sky Elixir Sect? Ayaw ng Grand Elder na magkaroon ng alyansa sa kasal sa Sky Elixir Sect, ngunit ayaw din niyang makipagtalo sa kanila. Siyempre, hindi niya talaga gusto si Terence, wala siyang naisip na maganda tungkol sa kanya, at ayaw niyang maulit ni Cheryl ang nangyari kay Wendy noon, na may ginagawang kahit ano sa kanya. Grand Elder, ano ang ibig mong sabihin dito? Hindi mo ba sinabi na hindi ka makikialam sa aking mga personal na gawain? At saka, malakas talaga si Terence, naniniwala ka ba sa akin o kay Harry? Hindi natuwa si Cheryl, ang Grand Elder ay minamaliit si Terence, at iyon ang naging dahilan para hindi siya komportable. 3,306. Whatever you want. Bumantong hininga ang Grand Elder. Pakiramdam niya ay may mali sa mga pangyayari ngayon. Ang Sky Elixir Sect ay dumating ng maaga nang walang dahilan, nang walang anumang babala, at pagkatapos na tanggihan niya, umalis na lang sila. Ito ay talagang kakaiba. Bagamat na itatag ni Cheryl ang kanyang reputasyon sa madilim na palasyo, hindi pa rin siya sapat pagdating sa sinaunang mundo. Gustong isipin ng Grand Elder kung ano ang gustong gawin ng Sky Elixir Sect sa kapayapaan. Gayunpaman, ang Grand Elder ay nakatadhana na mabaigo. Hindi niya akalain na ang Sky Elixir Sect ay mapupunta sa napakalaking bilog, hindi para sa madilim na gabing palasyo, kundi para kay Terence. Ngunit ang konklusyong ito, hindi naisip ni Grand Elder. Si Harry at ang maliit na isa ay dumiretso pabalik sa 5 elementong sekta pagkatapos umalis sa madilim na palasyo. Ang pagtanggi ay pasok sa kanilang inaasahan, at tinawag ni Harry ang Charlie Ancestor sa kotse. Bienan, umalis na kami sa Dark Palace. Gaya ng inaasahan, hindi alam ng Grand Elder kung paano pahalagahan ang aking kabaitan at tinanggihan ang aking panukala. Ngunit, dumiretso ako sa plano ng dalawa at sinabi sa kanya na ang sinaunang antas ay hindi naging mapayapa kamakailan. Sabi ni Harry. Sige, naiintindihan ko. Ipaubaya mo na lang sa akin. Nag-isip sandali si Patriarch Charlie, tumango, at ibinaba ang telepono. Then, he directly said to the door, "Waiter, pasok ka sandali." Ang waiter na ito ay natural na pangalawang disipulo ni Ninuno Charlie. Siya ay junior brother ng maliit at isang Sky Class late phase Peakful Master. Bagamat hindi pa gaanong katagal mula nang pumasok ang maliit na bata sa ganap na paglilinang, isa pa rin siyang nangungunang master sa sekta ng 5 elemento. Sa 5 elementong sekta, mayroong 5 Sky Class late phase peak masters maliban sa lumpo na master ng Tristan, Boss Bale, naroon pa rin sina Albert, Jolan, at Amber. Guru. Kinuyam ng waiter ang kanyang kamao at magalang na pumasok. How about this? In a while, you inform Little 3, Little 4, and Little 5 to come and find me together. May sasabihin ako sa kanila na gawin. Sabi ni Patriarch Charlie sa waiter. Sige, Master, hahanapin ko sila ngayon. Mabilis na tumango ang waiter. Hanggang nakamakailan lamang ay lumitaw at nagnakawan sa sinaunang antas ay hindi umiiral. Hindi nakakagulat na hindi ito narinig ng Grand Elder dahil ang Patriarch Charlie ay hindi pa naitatag. Dahil tinanggihan ng madilim na gabing palasyo ang kasal, kinailangan ni Patriarch Charlie na isagawa ang susunod na hakbang ng kanyang plano, na humanap ng taong magdudulot ng kaguluhan sa madilim na gabing palasyo. Kung ganoon, pinilit ng Grand Elder si Cheryl na pakasalan ang Sky Elixir Sect para humingi ng proteksyon, at kailangan niyang humingi ng tulong kay Terence para lumaban, o kailangan niyang humingi ng tulong kay Terence.
Ano man ang mangyari, hindi na nakapagtago si Terence at kailangang magpakita walang anumang aksidente. Kaya naman, ipinadala ni Ancestor Charlie ang kanyang mga disipulo para magdulot ng kaguluhan sa Dark Palace. Sa pagkakataong ito, nagpadala siya ng 3 Sky-class late phase peak masters ng sabay-sabay, na naglalayong bigyan ang Dark Palace at mapilitan sila. Kung bakit hindi nila ipinadala si Amber, na Sky-class late phase peak, ito ay dahil ito ay masyadong peke kung gagawin niya ilan ang Sky-class late phase peak masters doon sa sinaunang mundo. Kung ipinadala niya ang waiter, kahit na ang waiter ay hindi kailanman nagpakita sa publiko sa sinaunang mundo, ang Grand Elder ay tiyak na hindi maghahinala sa 5 elemento ng sekta, ngunit tiyak na magagawa ni Boss Bale. Maliban sa Sky-class late phase peak masters, ang master na ito ay maaaring mula lamang sa 5 elementong sekta. Hindi ito ang resulta na gusto ng ninuno ng Charlie. Kung tutusin, sa kanyang plano, kung walang ibang puwersa ang dumating para makahanap ng gulo kay Terence pagkatapos niyang magpakita, hahayaan niyang patayin ng grupo ng kanyang disipulo si Terence. Wala itong kinalaman sa kanya, at hindi makakahanap si Boss Bale ng anumang ebidensya kahit pinaghihinalaan niya siya. Walang gaanong Sky-class late phase peak masters, ngunit may ilang Sky-class late phase peak masters. Halos lahat ng sinaunang sekta ay mayroon nito, at maging ang mga practitioner ay mayroon nito. Sino ang makakaalam kung sino ang gumawa nito? Ang Little 3, Little 4, at Little 5 ay dumating bago si Patriarch Charlie ng napakabilis. Yumuko silang tatlo ng may paggalang at sinabing, "Greetings, Master." Napakahusay. Narito kayo. Hihilingin kita na gumawa ng isang bagay. Paano ito? Dapat mong gawin ito ng maayos, naririnig mo ba ako? Dahil sa marangal na boses ni Patriarch Charlie, naging solemn na silang tatlo. Huwag kang mag-alala, Master, tiyak na magsusumikap kami. Mabilis na sabi ng tatlo. Sige, eto na. Magsama kayo ng ilang junior brothers. Hindi nila kailangang maging masyadong makapangyarihan, heaven class lang ang gagawin. Pagkatapos, magpapakita sila sa akin. Habang nagsasalita si Ancestor Charlie, sinabi niya sa kanyang 3 disipulo ang kanyang plano. Sa katunayan, nandoon lang ang 3 Sky-class late phase peak masters para takutin ang Dark Palace at bigyan sila ng pressure. Gusto lang nilang ilabas si Terence, hindi talaga sirain ang Dark Palace. Kaya hindi mahalaga kung walang Sky-class late phase peak masters. Ang mga taong ito ay sapat na upang takutin sila pagkatapos ng lahat. Ang dakilang Elder ay isang Sky-class late phase peak, at walang paraan na makakalaban niya ang 3 Sky-class late phase peak masters. Naiintindihan namin, Master. Talagang gagawin ko ng maayos ang bagay na ito. Matapos marinig ito ng munting san at ng iba pa, naramdaman nilang hindi mahirap ang bagay na ito. Hindi ba para manakot lang? Sa oras na iyon, kailangan lang niyang pumatay ng ilang mga disipulo o magtulungan para saktan ang Grand Elder. Ito ay hindi isang mahirap na bagay. Maaaring hindi madali para sa kanilang tatlo na patayin ng magkasama ang dakilang Elder. Pagkatapos ng lahat, ang dakilang Elder ay nakipaglaban hanggang kamatayan bago siya namatay. Maaari silang magdusa ng matinding pagkalugi, ngunit posible pa rin itong manakit at magbanta sa kanya. Pero may isang bagay na kailangan mong ingatan sa 3 matandang ninuno ng Yellow Spring Sect. Kung dumating sila para tumulong, kailangan mong umatras. Kahit na ang Sky-class late phase peak ay hindi makakapatay sa iyo sa isang iglap, kaya siguradong makakatakas ka. Paalala ni Patriarch Charlie. Ang tanging hindi tiyak na kadahilanan ngayon ay ang nakadamit dugo na sekta ng Tagsibol. Hindi niya alam kung ang 3 matandang ninuno ng sektang ito ay nasa panig pa rin ni Terence. Hindi niya alam kung makialam ba sila sa negosyo ni Cheryl. Hindi mataas ang posibilidad, ngunit kailangan pa rin niyang mag-ingat. Naiintindihan namin. Gamit ang golden finger ni Wilbur, kitang-kita namin kung ano ang lakas ng kabilang partido. Hanggat may mga consummate level expert, atres kami kaagad. Agad na sabi ni Sol. Sa katunayan, hindi manluloko si Wilbur. Kaya lang nilinang niya ang isang espesyal na pamamaraan ng martial art. 3,307
Ito ay isang auxiliary martial skill na maaaring direktang makilala ang antas ng lakas ng cultivator ng kabilang panig. Hindi man ginamit ng kabilang panig ang mantra, makikita rin ito. Ang martial skill na ito ay talagang maliit ang halaga. Maaaring gamitin ng isa ang antas ng lakas ng kabilang panig upang itaas ang sariling kasanayan sa militar sa parehong antas ng lakas ng kabilang panig sa pag-atake. Isa itong sining ng practitioner na lumalaban sa langit na humiram ng lakas para kontrahin ang lakas, ngunit ngayong si Wilbur ay isang Sky Class Late Phase Peak Master, magagamit na lang niya ang Sky Class Late Phase Peak Martial Skills. Maliban na lang kung may nakilala siyang master sa Great Circle Stage, hindi na niya kailangang gamitin ito. Siyempre, bago pa siya nagkaroon ng kasalukuyang lakas, ang kanyang auxiliary martial skill ay medyo kapaki-pakinabang pa rin. Dati siyang napakalakas na magsasaka. Noong siya ay nasa Earth Class, maaari rin siyang makipagpalitan ng suntok sa isang mataas na antas na magsasaka at makatakas. Ngunit ngayon, wala nang espesyal tungkol dito. Mabuti naman. Tumango si Patriarch Charlie. Ito rin ang dahilan kung bakit siya ay maluwag na hinahayaan ang kanyang tatlong alagad na kumilos. Sa sandaling lumitaw ang isang eksperto, tiyak na makikita ito ni Wilbur, at silang tatlo ay tiyak na hindi magiging dahado. Pagkatapos ng lahat, may mga panganib na kasangkot sa pagnanakaw. Kung pinatay siya ng dilaw na sekta ng tagsibol na nakasuot ng dugo dahil sa hustisya, walang masasabi si Patriarch Charlie. Gaano man siya kalakas, hindi niya basta-basta maamin na kamag-anak siya ng robbery gang. Kung hindi, si Boss Bale ay tiyak na gagawa ng malaking bagay dito. Kung ganoon, mag-iimpake na ba tayo at pupunta sa Dark Palace bukas? Tanong ng Little 3. Mauna na kayo. Tandaan, sabi ni Ancestor Charlie. Hindi mo maaaring patayin ang Grand Elder ng madilim na palasyo sa gabi. Patayin ang iba pang mga disipulo ayon sa gusto mo. Patayin ang isa bilang halimbawa sa iba. Ang layunin mo ay akitin si Terence. Sige, Master, pero paano kung dumating si Terence? Nagpatuloy ang pagtatanong ng Little 3. Pagdating ni Terence, ipakalat at hayaang patayin siya ng kanyang mga kaaway. Siyempre, kung walang ibang gustong tumulong, pwede nyo rin siyang patayin. Tignan natin kung ano ang mangyayari. Itinuro ni Patriarch Charlie. Walang problema, sabi niya. Tumango si Saul bilang pagsang-ayon. Pinaalis ng Grand Elder si Harry, ngunit hindi pa rin malaman kung ano ang kanilang layunin. Siyempre, hindi niya alam na ang madilim na palasyo ay malapit nang humarap sa isang malaking sakuna, at mababalatan siya ng buhay kung hindi siya mamamatay. Nasa critical na sandali siya ng pagpasok sa Sky Class Late Phase Peak kung siya ay nasugatan, ang Sky Class Island Plan ay wala nang kinalaman sa kanya. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay napagpasyahan na ni Patriarch Charlie sa ilang salita. Kahit na ang Grand Elder ay walang mababago, kaya paano kung naisip niya ito? Hindi niya ito inaasahan, ngunit ano ang magagawa niya? Kinaumagahan, dumating sa palasyo ang isang dosenang hindi inanyayang bisita. Ang tatlong leader ang pinakamalakas, Sky Class Late Phase Peak, habang ang iba sa grupo ay may Sky Class Late Phase hanggang Earth Class Late Phase Peak, kahit na karamihan sa kanila ay Sky Class Early Phase lang. Boom! 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 Ang maliit na 3, maliit na 4, maliit na 5 at ang iba pa ay dinurog ang batong estatwa ng Phoenix sa pasukan ng Palasyo ng Kadiliman, na nagpapadala ng buhangin at mga bato na lumilipad sa lahat ng dako. Ang batong Phoenix na ito ay gawa sa matigas na batong bakal. Ang matigas na batong bakal na ito ay isa sa mga hilaw na materyales na ginamit sa paggawa ng mga sandata ng langit na grado. Ito ay walang katulad na mahirap, naiiba sa mga bato ng sekular na mundo. Ang tigas nito ay maihahambing sa brilyante, ngunit ito ay nabasag ng maliit na grupo ng Sun. Maaari lamang isipin ng isa ang kanilang lakas. Ang alagad na tagabantay ng gate ay natakot ng hanggal sa biglaang pagbabagong ito. Nakita niya ang isang grupo ng mga nakamaskara na men in black na papunta sa gate ng bundok at tatanungin sana sila kung ano ang kanilang ginagawa. Hindi niya inaasahan na aatake sila ng walang sabi-sabi at basagin ang batong Phoenix na kumakatawan sa Dark Palace.
Ano ba talaga ang gusto nilang gawin? Kayo. 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 Sa sobrang takot ng guard ay hindi siya makapagsalita. Gulat na gulat siyang napatingin sa mga taong nasa harapan niya. Nang masira ng Little 3, Little 4, at Little 5 ang batong Phoenix, ipinakita na nila ang kanilang Strength Sky Class Late Phase Peak. Tatlong Sky Class Late Phase Peak Masters ang biglang lumitaw dito, at hindi sila dumating na may magandang intensyon. Paanong mapanatag ang bantay? Isa itong gang robbery. Tawagan ng namamahala sa Dark Palace. Maangas at malamig na tinitigan ni Sol ang alagad ng tagabantay ng gate, at sumangot, bilasan mo, bibigyan kita ng 10 minuto. Kapag hindi ka nagpakita sa loob ng 10 minuto, pipilitin nating pumasok. Huwag. Huwag. Pupunta ako at isusumbong ito ngayon. Mga nakatatanda, mangyaring maghintay ng ilang sandali. Bagamat labis na naagrabyado ang disipulong nagbabantay sa tarangkahan na tinawag siyang senior, ng grupong ito ng mga magnanakaw, wala siyang ibang magagawa kundi ang yumuko ang kanyang ulo ngayong napakakapangyarihan nila. Hindi ka ba magmamadali? Malamig na ba maantong hininga si Sol? Tumakbo ang disipulo para magulat sa Grand Elder at Cheryl, at nagalit ang Grand Elder nang malaman niyang may isang grupo ng mga magnanakaw na lumitaw sa labas ng palasyo at winasak ang batong Phoenix Totem. Sino te? How dare you come to our Dark Palace and make trouble? Gusto mo bang mamatay? Matapos marinig ito ng Grand Elder, hinanap niya ang mga taong ito para humingi ng paliwanag. Gayunpaman, ang nagsasara na disipulo ay napatalon sa gulat at mabilis na ikanaway ang kanyang kamay, na nagsasabing, Grand Elder, huwag kang padalos-dalos. Nagpakita ang tatlong pinuno ng grupo ng kanilang lakas nang masira nila ang batong Phoenix. Sila ay Sky Class Late Phase Peak. Ano? Tatlo. Sky Class Late Phase Peak. Natigilan ng Grand Elder. Ang kanyang orihinal na galit na mukha ay agad na naging kalmado at nakakatakot na madilim. Inisip ng Grand Elder na sila ay isang grupo lamang ng mga magnanakaw na ayaw ng mabuhay kahit gaano sila kalakas, hindi nila magagawang ilipat ang isang Sky Class Late Phase Peak tulad niya. Ngunit ngayon, naramdaman ng Grand Elder na may mali ang ibig sabihin ng tatlong Sky Class Late Phase Peak. Posibleng magsanib puwersa silang tatlo at patayin siya. Nasabi mo ba kay Cheryl? Huminga ng malalim ang Supreme Elder at pinaalalahanan ang sarili na manatiling kalmado. Kailangan niyang manatiling kalmado. Hindi karaniwan ang usapin ngayon. Kailangan niyang harapin ito ng mabuti. Kung hindi, ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Nagpadala na ako ng isang tao para ipaalam sa kanya. Dapat ay alam na ni Palace Master Charlton sa ngayon. Nagsasalita ang disipulo nang makita niyang pumasok si Cheryl na may seryosong mukha. Grand Elder. Sabi ni Cheryl habang papasok. Kinawian ng Grand Elder ang kanyang kamay at sinabing, Cheryl, sumama ka sa akin. Lumabas tayo at tingnan. Kung ito ay isang biyaya, ito ay hindi isang sakuna, at kung ito ay isang sakuna, ito ay hindi maiiwasan. Ang mga taong ito ay hindi pinilit na pumasok, gusto lang nilang makita ang mga taong namamahala sa Dark Palace. Marahil, may puwang pa para sa negosasyon. Sige. Nakayukong sabi ni Cheryl. 3,308. Matapos matanggap ang mana ng Dark Phoenix, bagamat ang kanyang lakas ay tumaas ng mabilis, siya ay nasa unang bahagi pa lamang ng Earth Class. Gayunpaman, bilang master ng palasyo ng Dark Palace, kailangan niyang tanggapin ang responsibilidad at ipakita ang kanyang mukha. Mabilis na nakarating si Cheryl at ang Grand Elder sa gate ng Palace of Darkness. Sa oras na ito, ang Little 3 at ang iba pa ay naiinip na. Tumalon ang Little 3 at sinampal ang malaking plaka na may tatlong salitang Palace of Darkness dito. Tumigil ka. Sa oras na ito, dumating si Cheryl at ang Grand Elder sa tamang oras. Nang makita ang maliit na tatlong pag-atake, bumilis ang tibok ng puso ng Grand Elder. Tumalon siya at inatake ang maliit na tatlo. Bang! Nagdampi ang mga palad ng dalawang tao sa kamabilis na naghiwalay.
Ang dalawa ay nagsusubok lamang sa isa't isa, hindi nag-aaway, ngunit kahit na ganoon, ang Supreme Elder ay labis na nabigla ang munting sun na ito sa kanyang harapan ay Sky-class late phase peak, hindi simple. Kung sila ay nag-away ng direkta, ang Grand Elder ay walang tiwala sa pagpatay sa taong nasa harap niya. Sa halip, siya ay malubhang masubitan. Ang pagtuklas na ito ay naging dahilan upang siya ay medyo nalulumbay. Saan nanggaling ang mga taong ito? Ako ang Grand Elder ng madilim na palasyo. Maaari ko bang itanong kung saan nanggaling ang lahat ng mga bayani, at bakit ka pumunta sa ating madilim na palasyo? Pagkalapag ng Grand Elder, kinuyam niya ang kanyang mga kamao at nagtanong. Kahit na galit siya sa masasamang gawa ng mga taong ito, hindi naglakas loob na magalit ang Grand Elder dahil sa sitwasyon. Ang pagkagalit ay katumbas ng panliligaw sa kamatayan. Gusto naming magtatag ng isang sekta, ngunit kulang kami ng ilang mapagkukunan sa ngayon. Nandito kami para humingi ng ilan mula sa iyong Dark Palace. Siguro kung sasang-ayon o sasang-ayon ang Grand Elder na ito. Natatawang tanong ni Sol. I wonder kung ano ang gusto ng mga bayani. Walang magawang tanong ng Grand Elder. Magtatag ng sekta. Kailangan mo ba ng ilang mapagkukunan? Hindi ba pagnanakaw iyon? Masasabi na lang niya na isang pagnanakaw iyon, ngunit kailangan niyang gumawa ng napakaraming dahilan at palusot. Gayunpaman, kahit na alam ito ng Grand Elder, matyaga lang siyang magtanong. Ang mundo ng paglilinang ay iba sa secular na mundo. Walang lugar upang mga tuwiran sa pagnanakaw na ito. Ang mahihina ay biktima ng malakas. Ang madilim na palasyo ay mahina, kaya ang mga taong ito ay natural na dumating upang aibuli ang madilim na palasyo. What do you want? Di ba sabi ko lang? Gusto nating magkapatid na magtatag ng sekta, pero kulang tayo ng resources sa ngayon. Little Three said. Anong uri ng mga mapagkukunan ang gusto mo? Tanong ng Grand Elder. Kailangan ko ng ilang cultivation resources para makapagtatag ng isang sekta, di ba? Ano man ang makalangit na kayamanan, dapat na mayroon tayo. Little Three said. Ibig mong sabihin, bibigyan ka namin ng makalangit na kayamanan. May nahulaan na ang Grand Elder. Ang mga magsasaka na ito ay hindi narito para sa pera. Kung gusto nila ng pera, hindi sila pupunta sa mga sinaunang sekta, maaari lang silang pumunta sa secular na mundo at rob ng isang consortium. Dumating sila sa sinaunang sekta para sa mga mapagkukunan ng paglilinang. Tama. Ibigay mo sa amin kung anong meron ka sa madilim na palasyo. Tumango si Sol at sinabi. Gusto mo silang lahat. Nagbago ang ekspresyon ng Grand Elder. Hindi niya inaasahan na ganito kalaki ang gana ng mga taong ito. Gusto talaga nila ang lahat ng cultivation resources ng Dark Palace. Hindi ba't kapareho ito ng pagkitaw sa buhay ng Dark Palace? Hehe, oo naman. Pero don't worry, hindi pa tapos. Kinawian ni Sol ang kanyang kamay at nagpatuloy, kailangan pa natin ng lugar para itatag ang ating sekta. Sa tingin ko ay hindi masama ang lokasyon ng Dark Palace. Ito ay magiging atin sa hinaharap. Pwede ka nang lumayo. Huwag mo nang isipin yon. Ang Grand Elder ay nanginginig sa galit sa mga salita ni Sol, masyado ka na, malalayo ka na. Hindi mo ba alam na ang iyong mga aksyon ay lumabag na sa mga tuntunin ng paglilinang sa sinaunang antas? Sira. Ha, matandang babae, nasisiraan ka na ba ng bait? Sinaunang tuntunin ang sinasabi mo sa aming mga tulisan. Baliw ka ba? Tumawa ng malakas ang ginang. Kung may kakayahan ka, ipakita mo. Kung wala ka, tiisin mo. Bibigyan kita ng ilang araw para pag-isipan ito. Pagdating natin ulit dito sa loob ng ilang araw, sakupin natin ang Dark Palace. Sa oras na iyon, huwag mo kaming sisihin kung bakit hindi mo kami pinagbigyan. Delusional. Hindi na kailangang maghintay, malinaw kung masasabi ko sa iyo na ito ang pinanggalingan ng ating Dark Palace, at tiyak na hindi namin ito ibibigay sa iyo. Ito ang karangalan ng Dark Palace, at hindi kami papayag na madungisan ito. Kung tungkol sa cultivation resources na gusto mo, maaari akong magbigay sa iyo. Sana ay makaalis ka na pagkatapos mong makuha ang mga ito. Huwag kang masyadong malupit.
Matigas na sabi ng Grand Elder. Hindi kailanman ibibigay ng Grand Elder ang teritoryo ng Dark Palace. Ito ang karangalan ng Dark Palace, at ipagtatanggol niya ito sa kanyang buhay. Hindi siya papayag na masira ang Dark Palace sa kanyang mga kamay. Hindi dapat mawala ang pinanggalingan na ipinamana ng kanyang mga ninuno. Maaaring isuko ng Grand Elder ang isang bahagi ng mga mapagkukunan ng paglilinang at tiisin ang kahihiyan ng mga insulto at pangungutya. Gayunpaman, kung may gustong gumawa ng isang bagay na makakasira sa pundasyon ng Dark Palace, hinding-hindi niya ito papayagan. Mas gugustuhin niyang mamatay kaysa gawin ito. Dapat sabihin na kahit na ang Grand Elder ay isang snobbish na tao, siya ay taos-puso sa Dark Palace. Hanggat ito ay mabuti para sa madilim na palasyo, gagawin niya ang anumang bagay ng walang dignidad. Gayunpaman, kung hindi ito mabuti para sa madilim na palasyo, hindi niya siya papatayin. Ang lumang bagay, sa tingin ko ay tinatanggihan mo lamang ang isang toast para lamang uminom ng forfeit. Ang maliit na tatlo ay naghihintay na sabihin ito ni Grand Elder, at itatatag niya ang kanyang lakas. Ngumisi si Little 3 at sinabi sa Little 4 and Little 5, Second brother, third brother, turuan natin ng leksyon ang matandang hag na ito. Sige. Ang maliit na 4 at maliit na 5 ay tumugon at pinaligiran nilang tatlo ang Grand Elder. Nanginig ang puso ng Grand Elder. Hindi niya inaasahan na ganoon na lamang ang pag-atake ng 3 taong ito. Wala man lang silang pakialam sa mga sinaunang tuntunin. Gayunpaman, sa oras na ito, anuman ang mangyari, kailangan niyang kumagat ng bala at magpatuloy. Hindi niya kayang bitawan. Kapag siya ay bumitaw at nawala ang lugar ng kapanganakan ng Dark Palace, siya ay magiging isang makasalanan ng Dark Palace sa loob ng libu-libong taon. Sa Underworld, hindi niya haharapin ang mga ninuno ng Dark Palace. Lubhang nag-aalala si Cheryl, ngunit wala siyang magagawa. Siya ay mahina, Earth-class early phase, wala siyang advantage laban sa mga taong ito. Maaari lamang siyang mag-alala, ngunit wala siyang maitutulong. At saka, kung tumulong siya, baka mas makatulong pa siya. Pagkatapos ng lahat, kailangan pa rin siyang alagaan ng Grand Elder, at hindi siya makapag-focus sa pagharap sa kaaway. Gayunpaman, ang resulta ay halata hindi banggitin na ang dakilang Elder ay isang normal na Sky-class late phase peak, kahit na ang top Sky-class late phase peak ay hindi makakatakas mula sa 3 Sky-class masters ng parehong level. A. 3,300. Sabay na umatake ang 3, ngunit ang Supreme Elder ang tumanggap ng pag-atake ng mag-isa. Maaaring isipin ng isa kung gaano ito kalungkot. Ang kapangyarihan ng pag-atake ng Supreme Elder ay naresolba ng 3 sa kanila, ngunit ang attack power ng 3 tao ay idinagdag sa Supreme Elder sa parehong oras. 3 iba't ibang direksyon at iba't ibang mga galaw ang inilunsad sa Supreme Elder, na nagpadaig sa kanya. Sabay-sabay na tinamaan ng 3 pag-atake ang Supremo na matanda, na naging sanhi ng pagluwa nito ng isang subo ng dugo at bumagsak ng husto sa lupa. Siya ay nagdusa ng matinding pinsala sa loob. Overconfident old thing. Bibigyan kita ng ilang araw upang isipin ito. Kung hindi, hindi ito magiging simple sa susunod na oras. Kung hindi mo isusuko ang madilim na palasyo, sa susunod na oras ay ang pagkamatay ng lahat sa madilim na palasyo. Ang maliit na 3 ay tumingin sa Grand Elder na nakahiga sa lupa, isang kislap ng kalupitan sa kanyang mga mata. Ikaw. Sino ka? Pinapante ka ba ni Harry dito? Nag-aalala si Cheryl sa kaligtasan ng Grand Elder, ngunit hindi ito ang oras para alalahanin siya. Kailangan niyang malaman kung sino ang mga taong ito. Ang Grand Elder ay malupit at hindi makatwiran kung minsan, ngunit masasabi ni Cheryl na siya ay tapat sa Dark Palace. Siya ay labis na nag-aalala. Naisip niya ang isang bagay bago may sinabi si Harry bago siya umalis kahapon, na sinasabi na ang sinaunang antas ay hindi mapayapa ngayon dahil sa isang robbery gang, at ang mga taong ito ay dumating kinabukasan. Nagkaroon ba talaga ng ganoong pagkakataon sa mundo? Ang mga taong ito. Naramdaman ni Cheryl na may kinalaman sila kay Harry. Natigilan ang ginang hindi niya akalain na napakatalino ni Cheryl na hulaan ang kanilang pagkakakilanlan. Ito ang pinaka-nakamamatay na bagay.
Ang layunin ni Patriarch Charlie na takpan sila ng kanilang mga mukha ay upang maiwasan ang mga mata at tenga ng mga tao. Ayaw niyang ipakita nila ang tunay nilang mukha. Gayunpaman, talagang nahulaan ito ni Cheryl. Gayunpaman, ang Little Three ay walang magawa kay Cheryl. Maaari niyang salakayin ang Grand Elder at ang iba pang miyembro ng Dark Palace, ngunit wala siyang magawa kay Cheryl. Siya ang tagapagmana ng elementong metal ng Dark Palace at gumanap ng mahalagang papel sa plano sa hinaharap ni Ancestor Charlie para sa Sky-class Island. Kung nasaktan niya si Cheryl, kailangan niyang tiisin ang kahihinatnan kapag bumalik siya. Sa pag-iisip nito, nagkaroon ng ideya ang munting San at ngumuso, "Oh. Alam mo talaga ang tungkol dito. Kayo ba? Pinadala ba talaga ni Harry?" Naghinala lang si Cheryl, ngunit hindi niya inaasahan na aaminin ito ng kanyang nakababatang kapatid. Nagdilim ang mukha niya, "So you're saying na sinadya mong maghanap ng gulo sa bagay na iyon? So galing ka sa Sky Elixir Sect?" Kahit na ang Grand Elder ay malubhang nasugatan, narinig ang mga salita ni Saul sa oras na ito, agad siyang nagalit. "Sky Elixir Sect, lalabagan mo ba ang mga sinaunang tuntunin? Anong ibig mong sabihin?" Nagkunwaring naguguluhan si Saul at sinabing, "Gusto naming rob the Sky Elixir Sect, narinig namin na sila ang pinakamayamang sekta sa sinaunang mundo, at malamang na lahat sila ay mga alchemist na walang tunay na lakas, ngunit hindi namin inaasahan na sila ay napakatigas. Damn it, napakaraming masters, at kahit isang mahusay na circle master. Wala kaming nakuha mula dito. Kung hindi lang sinabi sa amin ng Elder na si Harry na ang Dark Palace mo ang pinakamahina at madaling eyebully, hindi sana kami pumunta dito. Tutal may kaugnayan pa rin ito kay Harry." Nagngangalit si Cheryl sa galit. Ang mga taong ito ay hindi ipinadala ni Harry, ngunit tiyak na may kaugnayan sila sa kanya. Itong Harry na ito ay hindi nakapag-propose kahapon, at ngayon ay wala siyang nagawa, dinala ang grupong ito ng mga tao dito. O sa halip, ang grupong ito ng mga tao ay hindi lang dumating kahapon na sabi na sa kanila ni Harry ang tungkol dito, ngunit dumating si Harry bago sila dumating. Paano pa nila malalaman na ang sinaunang antas ay hindi mapayapa? Little girl, huwag mo nang pakialaman ang Harry na iyan. Ikaw ang palasyo master dito, tama? Bibigyan kita ng pagkakataong mag-isip tungkol dito, at babalik tayo sa loob ng ilang araw. Umatras tayo ngayon. Sabi ni Saul sabay wave ng kamay. Pagkatapos sabihin iyon, pinangunahan ng munting San ang mga tao pababa ng bundok. Ang mga nakababatang kapatid sa likuran niya ay sabay-sabay na umalis nang hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong umatake. Nandito lang sila para i-cheer siya. Kung hindi sinaktan ng munting San ang Grand Elder, maaaring sama-samang sumalakay ang mga taong ito at napatay ang ilang mga disipulo ng Dark Palace upang maitatag ang kanilang lakas. Ngunit ngayon, hindi na kailangan iyon. Ang kanilang layunin ay nakamit. Grand Elder, okay ka lang ba? Hinintay ni Cheryl na umalis sila bago naglakad at tinulungan ang Grand Elder na tumayo. Masyado kang lalayo. Ang mukha ng Supreme Elder ay puno ng galit at hindi pagpayag, ngunit mayroon ding malalim na pakiramdam ng kawalan ng magawa. Bagamat mayabang ang grupong ito ng mga tulisan, napakalakas nila. Ang Grand Elder ay hindi maaaring makipagkompetensya sa kanila. Ngayong nagkaroon siya ng malubhang pinsala sa loob, nawala ang lahat ng pag-asa, kilalang-kilala niya ang sarili niyang katawan, at nagplano siyang pumasok sa Sky-class late phase peak sa lalong madaling panahon. Kung gagawin niya ito, hindi lamang bumuti ang lakas ng Dark Palace, makakasali rin siya sa Sky-class Island plan, at kung magiging maayos ang lahat, makakatapak pa siya sa landas ng langit. Gayunpaman, maganda ang kanyang ideal, ngunit hindi niya inaasahan na mangyayari ang ganoong bagay sa kritikal na sandaling ito. Dahil dito, napuno ng kawalan ng pag-asa ang mata ng Grand Elder. Tapos na ang lahat. Pabayaan ang pagtaas ng kanilang lakas, mahirap sabihin kung ang madilim na gabing palasyo ay makakaligtas pa sa oras na ito. Kung tungkol sa makalangit na daw, ito ay mas imposible. Natahimik si Cheryl. Ang mga aksyon ni Harry ay talagang medyo mali, ngunit alam ni Cheryl ang batas ng gubat bago siya sumali sa Dark Palace. Kung hindi dahil sa lakas ni Terence, nakay na sana si Cheryl ng walang buto.
Ngunit ngayong may ganitong nangyayari sa Dark Palace, hindi natuwa si Cheryl. Grand Elder, ano ang dapat nating gawin? Ang grupong ito ng mga tao. Cheryl, para maprotektahan ang Dark Palace, maaari lang tayong sumang-ayon sa kahilingan ng Sky Elixir Sect. Pakasalan ng kanilang Young Master, ang makalangit na Silkworm Transformation, at maaari kang humingi ng proteksyon sa kanila. Kahit na medyo ayaw ng Grand Elder na gawin ito, hindi niya naisip na may iba pang solusyon kung hindi nila ito gagawin ngayon. Napakurap si Cheryl sa sinabi ng Grand Elder, hindi, ayoko. Imposible ito. Cheryl, mas napupuot ako sa Sky Elixir Sect kaysa sa iyo, ngunit ito lang ang paraan para maprotektahan ang Dark Palace. Hindi ako kalaban ng mga taong ito. Sa susunod na pagdating nila, ito na ang araw na mawawasak ang Dark Palace. Ayaw mo namang masira ang Dark Palace na itinayo ng mga ninuno mo, diba? Seryosong sabi ng Grand Elder. Busy ako ngayon. 3,310. Pero, hindi rin ako gagawa ng ganoon. Ako. Gusto ko si Terence, hindi ko siya ipagtaksilan. Umiling si Cheryl, determinado. Grand Elder, kakausapin ko si Terence tungkol dito. Sigurado akong magkakaroon siya ng paraan para malutas ito. Terence. Cheryl, huwag kang tanga. Freelancer lang si Terence, paano siya nagkaroon ng plano? Nalantad na ang kanyang tunay na lakas, kaya paano siya magiging katapat ng mga taong ito? Kailangan mong malaman na mayroong hindi bababa sa 3 Sky Class Late Phase Peak Masters sa kanila sa sinaunang antas na ito, sino pa ang makakapigil sa kanila maliban sa Sky Elex. Naiinis na sabi ng Grand Elder matapos marinig ang mga salita ni Cheryl. Hindi niya kailanman naisip si Terence. Hindi, gagawa si Terence ng paraan. Bagamat sinabi ito ni Cheryl, ang kanyang puso ay tumibok na parang tambol. Nakasama niya si Terence sa pinakamatagal na panahon. Alam ni Cheryl ang lakas ni Terence. Bagamat maaaring patayin ni Terence ang mga masters na mas mataas sa kanyang antas sa loob ng ilang segundo, mayroon din siyang mahinang yugto. Naunawaan din ni Cheryl kung ilang matataas na antas na masters ang namatay. Ngayong may 3 Sky Class Late Phase Peak Masters, kahit 3 lang sa kanila, kaya ba talaga ni Terence? Cheryl, ayos na. Kakausapin ko ang Sky Elixir Sect at hihilingin kung pumunta sila at mag-propose. Kung hindi siya matalo ni Terence, tapos na ang ating Dark Palace. Matigas na sabi ng Grand Elder. Grand Elder, pagdating ko sa Dark Palace, sinabi mo na hindi ka makikialam sa mga pribadong gawain ko. Kung ipipilit mo ang desisyong ito, makakaalis na lang ako. Kung hindi, mas gugustuhin kong mamatay kaysa sumunod. Matigas na sagot ni Cheryl. Ikaw. Natigilan ng Grand Elder. Alam niya kung anong uri ng tao si Cheryl. Siya ay ganap na naiiba mula sa iyo, Wendy. Si Wendy ay isang taong tatanggap ng kahirapan, ngunit alam ni Cheryl kung paano lumaban. Sa personalidad niya, baka lumaban pa siya hanggang kamatayan. Ngunit, Cheryl, papanoorin mo ba ang pagkawasak ng Dark Palace? Bumantong hininga ang Grand Elder at nagtanong. Hindi niya gagawin, gagawa si Terence ng paraan. Matigas na sabi ni Cheryl. AI. Walang magawang umiling ang Grand Elder, Cheryl, tulungan mo akong bumalik sa aking silid upang magpahinga. Kung ipipilit mo ito, sisirain ng langit ang aking madilim na palasyo. Ngunit ikaw ay isang tagapagmana, kaya kahit na si Harry ay manugang ng 5 elementong sekta, hindi ka nila gagawing masyadong mahirap para sa iyo. Cheryl, kapag napunta ka sa langit, class, ay pangako mo sa akin ang landas na iyon balang araw. Muling itayo ang madilim na palasyo. Grand Elder. Hindi inaasahan ni Cheryl na ganito ang sasabihin ng Grand Elder. Natahimik siya saglit. Oo, ang Grand Elder ay maaaring may ilang mga pagkukulang, ngunit siya ay nakatuon sa madilim na palasyo at iyon ay hindi magbabago. Ngunit, gaano kabuti kung mapagkakatiwalaan niya si Terence? Sige, tama na. Hanapin mo si Terence. Kapag nandito siya, malalaman mo kung gaano kaina ang isang solo practitioner.
Pinutol ng Grand Elder si Cheryl at dahan-daang naglakad papunta sa madilim na palasyo sa tulong ni Cheryl. Ang Grand Elder ay nasugatan ng husto at naghiwalay upang gumaling. Marahil siya ay lubos na nasaran ng loob at nabigo kay Cheryl. Naghihintay siya sa pagtatapos ng Dark Palace sa kanyang silid. Bagamat walang sinabi si Cheryl, kumalat pa rin sa buong Dark Palace ang nangyari sa entrance ng Dark Palace. Ang lahat ng mga alagad ay nasa isang estado ng takot. Hindi napigilan ni Cheryl na kumunat ang noo sa sitwasyon, ngunit hindi siya nagpaliwanag. Ang katotohanan na ang Grand Elder ay nasugatan, at ang lahat ay kailangang maghintay para dumating si Terence. Kung si Terence ang magpapasya sa sitwasyon, ito ay mas epektibo kaysa sa 1,000 salita mula kay Cheryl. Go back and do your own things. Hindi pa babagsak ang langit. Sinabi ni Cheryl na ikinaway ang kanyang kamay, na sinasabi sa mga disipulo na bumalik sa kanilang sariling negosyo. Ang awtoridad ni Cheryl sa madilim na palasyo ay pangalawa lamang sa Grand Elder, kaya napakabisi pa rin ang kanyang mga salita. Ang mga taong ito ay umalis at bumalik sa kanilang sariling negosyo. Bumalik si Cheryl sa kanyang silid at tinawagan si Terence. Masyadong biglaan ang pangyayari kanina at maraming disipulo ang nanunood. Hindi napansin ni Cheryl na si Irving, na naglilinis ng banyo, ay nakalusot sa likod ng mga disipulong ito. Bagamat hindi nagsasalita ng malakas si Cheryl at ang Grand Elder, may naririnig pa rin si Irving. Kaya, nang tawagan ni Cheryl si Terence, tinawagan din niya ang numero ni Harry. Kuya Kang, maliit lang akong sundalo. Sabi ni Irving. Oh, Irving, ano na? May balita na ba mula sa Dark Palace? Tanong ni Harry. Oo, hindi ka ba naparito para pilitin akong pakasalan ka noon? Ngayon, isang grupo ng mga tulisan ang dumating at sinugitan ang Grand Elder, ngunit si Cheryl at ang Grand Elder ay nag-away. Gusto ng Grand Elder na magpakasal si Cheryl sa Sky Elixir Sect, ngunit hindi pumayag si Cheryl at nagpumilit na hanapin si Terence. Baka tinatawagan niya ngayon si Terence. Bulong ni Harry. Oh, talaga. Ang galing. Masayang tumawa si Harry, hindi ako natatakot na hanapin niya ako, natatakot lang ako na hindi niya makuha. Irving, maganda ang ginawa mo, huwag kang mag-alala, pagkatapos nito, hindi ka natataka sa posisyon mong deacon. Hindi lang yan, kung makuha mo ang pagkilala sa Ancestor Charlie, my father-in-law para sa late na level ng Sky, hindi ka na magiging hard pick sa class. Ah, totoo ba yon? Natuwa si Irving, hindi niya akalain na magkakaroon siya ng ganoong pagkakataon. Tama. Maaaring hindi mo alam ito, ngunit ang iyong ama at ang nakatatandang si Miller ay lubos na pinahahalagahan dito. Kasalukuyan silang palihim na nagpapalakas ng kanilang lakas. Pagdating ng panahon, maaari mong matamasa ang mga ganitong benepisyo. Ang pakinabang na binanggit ni Harry ay natural na ang bio-human cultivation. Ito ay isang scam, ngunit ito ay naging isang mahusay na bagay kapag sinabi niya ito. Gayunpaman, hindi alam ni Irving ang nasa loob ng kwento at naisip na siya ay talagang pinahahalagahan dahil sa kanyang kontribusyon. Pasasalamat niyang sinabi, huwag kang mag-alala, Kuya Kang. Ano ang gusto mong susunod kong gawin? Susunod, pansinin kung kailan pupunta si Terence sa Dark Palace. Kapag pumunta siya, kailangan mo akong tawagan kaagad. Utos ni Harry. Oo naman, walang problema. Ito ay isang piraso ng cake para kay Irving, at mabilis siyang tumango bilang pagsang-ayon. Sa pagkakataong ito, bumalik si Terence sa kanyang villa sa lungsod ng Stonegate na may mababang profile. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.